Nangyaring pagpapasabog sa isang gym sa Mindanao State University in Marawi, na kung saan umattend yung mga Katoliko nating kapatid ng misa. And take note, mga estudyante ang karamihan doon. Estudyante ng MSU, syempre. Oh, maraming namatay. So, matinding kahihiyan yun, mga ate at kuya. Matinding kahihiyan sa administrasyon ni Kuting. At pangita po, proof na hindi lang siya weak leader, kundi lumalakas ang mga terorista sa Pilipinas. May mga nagdududa po na yun ay mga mauti, right? Mga miyembro ng ISIS. Yung mauti, di ba yung mga Filipino na naging parang, kumbaga ay mga recruits ng ISIS sa Pilipinas. Sila yung mga Pilipinong miyembro. So, alam nyo ba na meron na palang warning? May mga bomb threat na, gabi pa lang. Gabi bago yung nangyari yung misa. Di ba kinabukasan nagmisa? Gabi pa lang may mga bomb threat na. Pero inignore. Wala man lang bang nag-report? Or kung may nag-report man ba, wala man lang umaksyon. Kaya pangita po na weak talaga ang leader ng Pilipinas ngayon. And nasan siya ngayon? Ano, nagka-COVID daw? O kahit naman nagka-COVID, hindi ka na makakapag-type, hindi ka na pwedeng umusap ng admin ng Facebook mo na pasensya na kayo mga kababayan at ako'y masama ang pakiramdam, pero mariing kong kinukundi na ang tingi-tingi, ganyan-ganyan. Parang palusot na lang yan eh. Well, silipin natin mamaya yung Facebook niya kung ano ang ganap niya. Pero itong si VP Sara, dahil nga po sa naranasan niya personally ang makakita ng mga nabiktima ng mga teroristang yan, 'di ba? Na nasabugan ng bomba, hindi nakapagpigil ang ating pangalawang pangulo kundi magsalita. And hindi talaga siya natutuwa dito sa pakikipag peace talks ng Kuting administration sa mga kaliwang grupo. Si VP Sara, dahil nga po co-vice chairman siya ng NTF-ELCAC, secretary pa ng DepEd, na kung saan ang DepEd nga po ay namumroblema dahil ang mga estudyante ay nare-recruit ng mga NPA. Gigil na gigil siya sa mga kaliwang grupo. Gusto na niyang tapusin yan. Total, nasa NTF-ELCAC din ang ating pangalawang pangulo. Ang sabi nga po ni Kuting, niyayabang niya noon na ngayong buwan matatapos na yung problema natin sa mga kaliwa. Magiging completely eradicated niya. Kumbaga napahina nga ni Tatay Digong yan at saka ng NTF-ELCAC. Nga lang at meron pang may mga legal fronts pa, di ba? Pero yung kanilang pwersa, yung mga NPA sa kabukiran, kumonti na lang, nagsipagbaba na. Yung iba nagbalik loob na, sumurrender, yung iba napatay. Yung iba isinuka na ng mga komunidad sa mga liblib na lugar kahit na mga katutubo, di ba? Kasi hindi na nila ma-brainwash, nandun na rin yung NTF-ELCAC. Kaya naman humina ang pwersa ng NPA. Pero syempre may mga legal fronts. Ay, may tatlo nga, di ba, sa House of Representatives. May tatlo na di umano yung miyembro ng legal fronts ng mga teroristang yan. Na binabanatan ni Senator Bato yung aklang si Raul Manuel ng Kabataan Party List. Gigil na gigil Senator Bato ah. O sabi niya, ikaw pala Raul Manuel ha, nang re-recruit ka pala ng mga estudyante na namumundok. Kumanda ka sa akin, hindi kita titigil. May ganong sinabi si Senator Bato. Proof na sila ay na mga miyembro ng mga kaliwang grupo pero sumasahod pa rin ng buwis ng taong bayan. Gaano kasakit yan sa atin? Sampal yan sa ating pagkatao. Sampal sa mukha natin yan na sinisweldohan sila, mga traidor naman ng mga hayop na yan. And ito nga po, nakikipag-alyansa si Tambaloslos sa mga kamatayan block. At baka hindi alam naman siguro ni Kuting yan, may mga tao na sa Kamangyang na, well, allegedly ha, may mga tao na sa Kamangyang na hindi lang pinklawan, kundi pro makakaliwa na. Pro makakaliwa o sila na yung makakaliwa? Nagtatanong lang tayo. 'Di ba yung amoy kulob, yung asawa nun di umano makakaliwa. So kung ang asawa mo makakaliwa, ano ka? Wala kang kaalam-alam, ano ka syunga, 'di ba? O baka miyembro na rin, malay natin. Anyway, dahil nga po sa mukhang nagpipigil ng galit ang ating pangalawang pangulo, ayan na, hindi na naiwasang ilabas, 'di ba, ang kanyang saloobin. Ngayon mga ate at kuya, panoorin natin ang video ng ating Vice President. Bigyan ko lang kayo ng heads up, may nakapagsabi sa akin na masama ang pakiramdam ngayon ni VP Sara. Hindi okay ang pakiramdam niya, okay? Mali natin baka siya may COVID or dahil sa pagod sa trabaho,
lumalamig nag-iiba ang tiyempo. Nag-iibang panahon ngayon dito sa Pilipinas, since polluted tayo, hindi naman malinis bansa natin, di ba? Both water, land, lahat na, air pollution nandyan, di ba? Polluted lahat. So, pag ganito nagbabago ang panahon, medyo mahina ang katawan natin, right? Hindi tayo sanay sa lamig, sanay tayo sa medyo, ano lang, sa medyo mainit, okay? Tapos polluted pa, talagang mainit nga, lalo Maynila. Pag nagbabago ang panahon, marami sa atin sumasama ang pakiramdam. Flu season ngayon, so masama daw ang pakiramdam ni VP Sara. Pero kahit may iniindang kung ano mang yung dinaramdam, kung ano may ang sakit ni VP Sara ngayon, parang isang tabi muna, kaya ko pa namang magsalita, kaya ko pa namang umupo, kaya ko pa namang, 'di ba, mag-release ng video para maramdaman ng taong bayan yung pakikisampatsa ko sa nangyari diyan sa Marawi. And mga ate at kuya, yung lindol, 'di ba, sunod-sunod. Pati kagabi may lindol pa rin. May mga aftershocks pa. Ang lakas. Magnitude 7.5, 6.5, ganyan. Hundreds of thousands na mga Pilipino ang umalis sa kanilang mga bahay, nasa mga rehabilitation, evacuation centers, nasa mga gym, nasa mga covered court, hindi makauwi. Nag-aalala na nga po yung iba dahil nga baka manakaw yung mga gamit nila sa kanilang mga, hundreds of thousands na yung iniwanan ng kanilang mga bahay-bahay dahil baka mamaya nga lumindol ulit, gumuho pa. So in-evacuate sila, pinagdadala sa mga schools, sa mga covered court, ganyan, basketballan, ganon. Tapos hindi natin maramdaman ang presidente. So si VP Sara, 3 video na mga ate at kuya ang nirelease. Ito nga po ang isa. Again po, masama ang pakiramdam ng ating pangalawang pangulo at namnamin natin ang kanyang mga sasabihin. Okay? Pakinggan po natin ng gusto ang kanyang mga sasabihin. Mararamdaman nyo po kahit na mukhang hindi galit. Pero, ako kasi po, being an empath, ramdam ko na nagpipigil lang to ng galit. Partida nga, nagbabasa pa to ng script. O, go. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. May tinanggal ang Manila Bulletin sa video. Yung unang part, hanapin ko ha.
Oh, ito. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Okay. So, kumbaga, fresh pa sa memory ni VP Sara yung nangyari noon sa Davao bombing. Tapos, syempre, sa mga engkwentrong yan, may mga kasundaluhan tayong napapaslang at makakaharap ni VP Sara yung mga magulang, di ba? Ng mga batang militar pa na yan, halimbawa, or kahit yung kanilang mga balo, di ba, yung mga maiiwanan nilang asawa. So, masakit kay VP Sara yung nangyari na yan sa Marawi. Pati itong pakikipag-usap ng gobyerno ni Kuting para sa Norway pa pala yun, mga ating Oslo, Norway, di ba? Oslo is in Norway. Nakipag-negotiate. Sabi ko nga sa inyo kahapon, 50 years, 53 years na yung CPP, NPA, NDF. Malabong kausap ang mga yan, magulong kausap, traidor kausap. Bakit kinakausap pa ni Kuting? Pagkatapos ng kanilang peace negotiation, ganyan ang nangyari sa Marawi kaagad-agad. Hindi kaya connected? At saka mga ate at kuya, si VP Sara, wala ba siyang Viber number or wala ba siyang phone number ni Kuting? Hindi ba sila nagta-chat sa FB Messenger? Hindi ba siya nakakapag-email? Wala ba silang constant communication? Eh, dalawa sila sa pinakamataas na leader eh. 'Di ba? Presidente and Vice President. Dapat nga laging magkasama 'yan. Or kahit papaano once or twice a week nagkikita. Anyway, dapat nagpapatawag naman ng cabinet meeting ang presidente. Bakit kailangan pa ni VP Sara mag-record ng video? At sabi nga po ng kakilala ko, masama pa ang pakiramdam ni VP Sara dito at may sakit nga, kaya lang kailangan niyang magbigay ng statement patungkol sa nangyari dyan sa Marawi. At eto nga, kinokontra niya. Ano daw ang sabi ni agreement with the devil, yan ang term na ginamit pakikipagkasundo sa demonyo ang ginagawa mo, Kuting. Demonyo ang kausap mo, makikipag-peace talks ka. Hindi pwedeng, although nag-i-exist, hindi dapat mag-coexist sa isang society ang demonyo at anghel, the good and the evil. Hindi magiging peaceful hanggat nandyan ang mga demonyo. Kasi mga traidor ang mga yan, mapanlamang. 'Di ba? Ba't kailangan pa ni VP Sara mag-issue ng video para lang maipaabot kay PBBM ang kanyang disagreement, ang kanyang pagkontra, 'di ba? Hindi ba niya ma-contact? Hindi ba mahagilap ang presidente? Sabi nga po, masama daw ang pakiramdam din ng presidente. Si VP Sara nga nakapag-record ng video eh. Nananawagan na huwag mo nang ituloy yan. Ayan. Ang daming tuwan-tuwa sa video ni VP Sara. Kung si Kuting nga lang talaga nag-record man lang ng video ng pakikiramay, nakikita, kahit masama ang pakiramdam, magpakita ka. Imposible hindi ka na makapagsalita, may bakuna ngayon. Kapag tinamaan ng COVID ngayon, kung bakunado ka, hindi naman malala ang impact. Ay kahit nga ikaw ay honey and garlic lang, magluya-luya ka lang, di ba? Magsuob ka, okay, malapit, mabilis kang gagaling ngayon. Sara stands up. Sara finally breaks silence and speaks out against brewing peace talks with the rebels. Ganyan-ganyan. Personal sa kanya kasi may first-hand experience ng pakikipaglaban sa mga kalaban ng ating gobyerno. Nakatatlong video na si Inday, mga mare. Yung iba, kahit isa, wala pang entry.
Kasi nga nakiramay si VP Sara sa Marawi, nagpahayag ng simpatsya sa mga nilindol, at yung pangatlo yung yung para kay Kuting, nakapag-record ang ating pangalawang pangulo. Ang presidente, hindi makutap-tapan. O sabi may COVID daw, hanapin natin mamaya kung nagka-COVID nga siya. O ano pa sabi dito? Anyway, mamaya natin discuss yan. Bakit kailangan manawagan pa ni VP Sara mag-record ng video para makarating? Hindi ba sila nagkikita? Wala ba silang communication ni Kuting? Kapag ganyan na hindi kayo nakakapag-usap at ang gagawin na lang ng vice presidente para marinig ang kanyang ang kanyang saloobin ay mag-record ng video, i-release sa media, may something talaga. Akala ka ba unity? Akala ko ba official BFF? Si Kuting parang drawing siya, no? Whether nung nagkaroon ng init ng parang alitan si VP Sara at si Tambaloslos, nung lumabas yung post ni VP Sara sa Instagram, nasa imong ambisyon do not be Tambaloslos, sa takot ni Kuting sigurong matawag na kung ano man siyang monster kasi Tambaloslos is a monster in Visayas, di ba? Sa takot ni Kuting na matagurian siya ng kung ano man ang lalabas sa bibig ni VP Sara, kasi yung Tambaloslos tumatak kay kay Jollibee, di ba? Sa takot niya, sabi niya, whether you like it or not, I will declare myself as your official BFF. Kung BFF kayo, di sabihin mo kay VP Sara, masama pakiramdam ko, ikaw muna ang mag-release ng statement dyan para masabi ni VP Sara, on behalf of our president, nakikiramay ako. Di ba? O kaya naman, magpaliwanag siya kay VP Sara, mag-usap na lang tayo, mag-usap na lang tayo kapag okay na pakiramdam ko. Kung hindi ka man nag-agree sa pagpayag ko ng peace talks with NPA, pag-usapan natin pag okay na pakiramdam ko. Hindi magre-release ng ganyang video si VP Sara. Mukhang wala silang communicate. Itchapwera si VP Sara. At dahil nga kailangan pa niyang gawin yan, for sure nagtitimpi na yan, no? And I can't wait for VP Sara na talagang sumabog ng malala. Pero at least ito ng first step. Unang bigwas. Magre-respond kaya si Kuting? Magpapaliwanag kaya siya sa pangalawang pangulo kung bakit siya nakipag-peace talk sa mga kaliwa? Paano niya ipapaliwanag kay VP Sara itong nangyari sa Marawi, lalo taga Mindanao si VP Sara? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.